Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras po na ito. At ang ating pong topic ay Sanctification Part 4, where we discuss the fruits of sanctification. So ito po yung pang-apat na topic about sanctifications na atin pong pinag-aralan sa loob ng 4 na linggo ngayon, no? So I hope you learn, no, from doon sa unang mga topics ng sanctifications, no, mula doon sa definition hanggang umabot po tayo sa ganitong topic. Okay? So ano po ba ang bunga o yung epekto o yung resulta ng ating pagkaroon ng sanctified life? Okay? Number one, holiness and eternal life. Sabi dito, being freed from the bonds of sin is one of the most important fruits of sanctification. This makes the believer slaves to God and start to live a holy life that leads to eternal life. So, ibig sabihin, ang pagiging, yung pag-separate natin sa ating buhay sa makamundong gawain at pagpagamit ng ating sarili sa paglilingkod sa Diyos ay nagbubunga ito ng kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po mahalaga po mga kapatid na ikaw at ako ay talagang nilayo na natin yung atin pong mga sarili sa gawaing makamundo, no? Kasi nga we are aiming for perfections, holiness. Hindi naman tayo, sabi nga natin, wala namang taong naisilang na banal, but then ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ayon sa kabanalan dahil po yun ang kanyang nais, dahil ang Diyos ay banal na Diyos. Sabi ng Romans 6:18 NIV version, you have been set free from sin and have become slave to righteousness. So, yung pagpalaya ng Diyos sa atin mula sa kasalanan, no, pagtubos ni Kristo sa atin pong mga buhay, no, doon sa cross ng Kalbaryo, tinubos niya ang ating mga sarili, no, sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, sa kanyang sariling buhay inalay niya. Kaya tayo po ay nakalaya mula sa bondage of sin. So dahil nga pinalaya tayo ng Panginoon mula from this bondage of sin, yung kalayaan na yon gagamitin natin to become the slave of righteousness. Sabi pa ng verse 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. So yun po yung sinabi natin kanina, no? So pagpagamit tayo sa Panginoon, yun po ang purpose ng sanctification. Hindi po natin iniwalay yung sarili natin sa mundo para sa wala lang. Inihiwalay natin para mamuhay para sa Diyos. That's number one. Number two, Christ-like character. Believers undergo a significant metamorphosis during sanctification. Becoming more like Christ, the fruit of Spirit such as love, joy, peace manifest as the Holy Spirit transforms people's personalities, attitudes, and behaviors. Kailangan makita sa ating mga buhay si Kristo na siyang ating modelo. Di ba? Tinatawag natin ang ating mga sarili na Christian. Dapat yung pagiging Kristiyano natin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa ating mga buhay, sa ating mga ugali. No? So sabi nga nila, no, our personalities, attitudes, and behavior. Kung paano tayo mag-isip, paano tayo makisalamuha sa ating kapwa, paano tayo mag-react sa mga criticism, paano tayo mag-react sa lahat ng pagbubuli sa atin. It should be like Christ. Dapat may pakita natin si Kristo. Hindi lang yung pag-attend natin ng simbahan, kundi yung ating reaction sa lahat ng pagkakataon. No, may problema ka, may wala kang problema, lahat po yan. Dapat si Kristo ay nakikita sa ating mga buhay. No? Kasi yung iba, mga ipokrito yung iba no? Kala nila yung paglagi mo nasa simbahan ay okay na.
Pero pagdating mo naman, paglabas mo ng simbahan, yung ugali mo naman wala dito, wala doon, no? So dapat hindi ganoon. Dapat ang ugali mo ngayon, sabi nga sa Roma, sa doon sa um, 5:17, kalawang Korinto, isa ka ng bagong nilalang dapat, di ba? You know, 2 Corinthians 3:18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into his image, which with everlasting glory, with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So yung inalisan tayo ng talukbong, dapat yung ating yung liwanag ng Diyos sa ating buhay, dapat nakikita yan sa pamamagitan ng mga ugali natin. 1 Peter 1:14-16, as obedient children, di ba? Sabi nga natin, bilang lingkod, anak ng Diyos, o tinatawag natin sarili natin ay anak ng Diyos, obedient children. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. In verse 15, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Because God is holy. So, hindi masama na maging banal tayo. Kasi ang Diyos na ating pinaglingkuran ay banal. Hindi po dapat taliwas yung ating pamumuhay, taliwas doon sa ugali ng Diyos at sa nature ng Diyos na ating pinaglilingkuran. No? Number 3, become closer to God. Ito na, paglapit natin sa Panginoon. Believers experience a closer, more profound relationship with God as they become sanctified. This procedure deepens their relationship with God and improves their comprehension of God's Word. So, habang tayo ay nag-ingat sa ating mga sarili mula sa kasalanan, mula sa paglayo sa kasalanan at sa lahat ng bagay na nakapag-contaminate sa ating mga buhay. Dito, kaya nga we are slave of righteousness ngayon, di ba? Dahil slave of righteousness ka, palapit ka sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sabi ng James 4:8 in IB, come near to God and He will come near to you. Diba? Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Diba? Ang Diyos ay malapit lang naman talaga siya. Ang problema lang, dahil sa ating kasalanan, naging parang malayo ang Diyos sa atin. Pero God is there. Nandyan lang ang Diyos. Diba? Hindi po siya malayo sa atin. Ang problema lang, hindi natin hinugasan yung kasalanan natin. Diba? Yung ating mga pagkakamali, hinayaan lang din natin. No, ang ating thinking na hindi naman ako tinawag ng Diyos sa ganito, di wala din. No. Ang Diyos, ang gusto niya, lahat po tayo. Not only the pastors, not only the priests, not only the teachers, the minister, o sino man na naglilingkod sa simbahan. Lahat po tayo required, no, to purify our hearts. Okay? Alisin yung mga double-minded mind. Lagi nagdadalawang isip, laging mga naghaka-haka tungkol sa Diyos, dapat alisin natin. Sabi pa ng Psalms 145 verse 18 in NIV, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Diba? Yung pagkakilala natin sa Diyos dapat yung sa katotohanan. No? Hindi doon sa mga kasinungalingan na gawa ng tao. Haka-haka, dapat hindi po tayo doon. Okay? Who is God? So dapat doon po tayo, no? Sa katotohanan. At ang Biblia ang siyang nagtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos. Number 4, spiritual growth. Sanctification promotes spiritual development, which help believers advance in their faith. Active repentance and a dedication to abstaining from sin are hallmarks of this development. Okay? So then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good work, good fruits. All the while, you will grow as you learn to know God better. That's Colossians 1:10.
'di ba? So yung ating pamumuhay araw-araw, okay, is to give honor to our God, to our Lord Jesus, to God the Father, the Holy Spirit, 'di ba? At yan ay sabi nga dito, will produce every kind of good fruit na mapakinabangan ng mga tao sa paligid natin, believer man sila or unbeliever. Kaya hindi kabigatan ang paglilingkod sa Diyos. Di ba? For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, to self-control perseverance, and to perseverance godliness. Di ba? Not only faith, hindi lang po hanggang pananampalataya ang kailangan natin. Pag nagkaroon ka na ng pananampalataya, dapat mayroon ng goodness, may kabutihan na napapasok doon. Pagkatapos na, mayroon ka ng knowledge about God. Di ba? Yung iba kasi hanggang pananampalataya lang, wala nang karugtong, no? Pagkatapos nang nagkaroon ka ng knowledge sa Panginoon, dapat nagkaroon ka ng self-control. Ang nakakaalam at nakakilala sa Diyos, nag-iingat na sa kanyang salita, sa kanyang pamumuhay, no? Hindi ka na basta-basta magbitaw ng salita. Pag sinabi natin self-control, all aspect of life yan, yung pananalita, yung pag-action, di ba? Kasi maraming iba diyan na nasa simbahan pero grabe pag nagmumura, masyadong malutong, di ba? Kapag nabuisit sila sa buhay nila, grabe pag magbitaw ng mga words na hindi maganda. Yung action, di ba? Napakabilis gumawa ng kasalanan, no? Self-control dapat kasama. Pagkatapos yan, perseverance. Kasi hindi naman yan, yung habang, yun ba, ngayon ka agad, naging mabuti ka, there are temptations na kailangan mong paglampasan. So, kailangan manatili ka sa kabanalan. At kailangan may perseverance. Kasi pag hindi, talagang maakit ka, sumablay ka, wala na. No, hindi mo na kinakakaya yung mga lahat ng ganung bagay na hindi maganda. So, dahil nga nagpigil ka, nagtimpi ka, okay, papasok dyan yung godliness. Okay, papasok dyan ay yung godliness. Kasi, nakontrol mo na yung sarili mo. No? Hindi ka naakit anuman ang gusto ng mundong ito. Naakit sa kasalanan, hindi ka na maging, maiwasan mo na siya. Di ba? Dahil temptation is present, kahit pa sabihin natin naglilingkod ka sa Diyos, kahit pa nagbabasa ka ng Biblia, kahit pa nagdasal ka araw-araw, pag hindi ka aware sa temptation sa paligid mo, doon ka sasablay. Okay? Number 5, moral development. The process of sanctification is reflected in everyday endeavor to uphold moral principles and ideals. This entails making decisions one are consistent with one ideas and belief to probably live one out of one's faith. Okay, meron tayong spiritual growth, no? So moral development papasok din yan. Okay? Sabi nito, you must be blameless before the Lord your God. Deuteronomy 18 verse 13. 'Di ba? Kasi yung ating mga ugali naging maayos na siya, no? Tapos na-check na natin yung ating morality. Hindi ka na napunta doon sa mga immoral na gawain, 'di ba? Yung values mo naging mas matatag, maging tumitibay po 'yon. Okay? Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Strive for peace. Kahit pa nagkaroon ka ng kaaway sa paligid, strive for peace. Magkaroon ng kapatawaran. Magbigay ka ng yung love of God dapat pairalin natin. 'Di ba? Hindi mo na kailangan mag-away eh. Hindi mo kailangan maghanap ng gulo. Just be yourself. Just be yourself. 'Di ba? So pag moral development bilang isang tao, naingatan mo yung sarili mo sa gaya ng sinabi natin kanina, yung mga makamundong bagay, 'di ba? Lalo na makaiwas ka sa tinatawag nating sexual immorality, 'di ba? Yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, no? Which the Bible continue to talagang
pinapaalalahanan tayo ng Diyos na umiwas sa mga ganon, sa mga witchcraft, di ba? So, ilayo natin yung sarili natin sa ganong bagay. Okay? Yung mga pag-rebuild sa magulang, dapat naiwasan na po natin yung mga ganon. Of course, number 6, community service. Diba? Another method holiness appear in daily life is by actively taking part in service program and lending a hand to others in the community. In addition to helping others, this engagement show that a true Christian is not only seen inside the church but also a light and salt to the community. Diba? Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good steward of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. So dito, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kakayahan. Kakayahan na maglingkod, kakayahan na tumulong, kakayahan na magbigay, no, sa lahat ng bagay. Binigyan ka ng Diyos, pinagkatiwalaan ka, you are a good steward. Good steward ka. Hindi ka lang iniingatan mo yung pinagkatiwala sa iyo, kundi paano mo siya gamitin ng maayos. Paano siya nakatulong sa iba. Halimbawa, binigyan ka ng pera o nagkaroon ka ng maraming pera. Dapat hindi lang para sa iyo, kundi kung mas marami kang pera, mas marami kang natutulungan. 'Di ba? Kung mas marami kang kaalaman, multi-skills, mayroon ka, gamitin mo to serve other na hindi panglamang sa kapwa. No? For example, naging abogado ka. Huwag mong pahirapan ang mga mahihirap. Tulungan mo sila. Nandyan ka not just to earn money, but to help. Okay? Yung ibang abogado ay ayaw nilang tumanggap yung kaso kasi siyempre natural naman, kailangan kang bayaran. But pagkatapos mo nakatanggap ng bayaran, ano yung return? Baka pinipirahan mo yung, lalo na yung mga mahihirap, walang kakayanan. Di ba nga sa ating justice system, marami nakukulong, walang kasalanan. Nasaan ang mga magagaling na abogado? Bakit hindi nila naipagtanggol lang tama? Ang mga doktor, di ba, mga medical doctors, binigyan sila ng kakayahan ng Diyos, pero ganoon lang din. Dapat gamitin mo siya na napakinabangan ng lahat. Sabihin natin, ako naman nag-aral, ako naman nagsikap. Yes, that is true. Pero, binigay ng Diyos sa iyo yan para makatulong ka sa kapwa. No? Kung marami ka nang naipong pera sa pagdudoktor, pwede ka naman mag-conduct ng sarili mong medical missions. Libre. Diba? So, ibig sabihin, kaya ako natutuwa ako sa mga clinic na hindi na naningil ng mahal, no? Yun bang presyong pangmahirap, presyong pangmasa? May mga medical clinics na ganon, na they are willing to help, no? Yung iba kasi para lang yumaman sila. Well, walang masama. Sa kanila yan, decision nila yan. Kaya lang, ang pakiusap natin dito, as long as the Lord bless you, you must be a blessing to others. Diba? You must be a blessing. Kahit nga yung halimbawa, ito, yung mga simpleng bagay. Halimbawa, jeepney operator ka. Kung nakakilala ka sa Panginoon, ang binigay ng Lord sa atin ay 6 days of work.
Pwede mo gawing halimbawa pag linggo o one day a week, libre ang sakay, no? Libre ang sakay, one day a week. Sabihin natin, sama natin kukunin yung pambayad doon sa driver. O di ikaw magbayad kasi mayroon kang 6 days na kung saan pinakita ng Lord ay kikita ka within 6 days. Di ba? Yung isang araw para sa Lord yan. So pwede kang, you can help sa pamagitan ng ganung paraan. Mga simple, pero ibig sabihin, malaking impact, no? Lalo sa panahon natin na talagang gipit tayo sa pera, marami pong crisis na kailangan natin na papaglabanan, no? So, yun lang po mga kapatid. I hope you learn bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa salita kundi sa gawa. May pakita natin sa Diyos sa atin, sa buhay natin araw-araw na tayo'y tunay na mga mananampalataya, tunay na kumikilala sa ating Panginoon, no? So muli, yan lang, no? I hope you learn from this lesson, okay, of the fruits of sanctification. I am Pastor Eduardo Tapia. I hope na patuloy tayo na magbigay karangalan sa ating Diyos na buhay. Okay, let us pray. Father God, ikaw ay Diyos na aming pinaglingkuran, ang aming aking dalangin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila, Panginoon, na patuloy na mamuhay ng may kabanalan, maglilingkod sa inyo ng buong katapatan, buong puso, buong isip at buong kalakasan. Kaya Ama, hiningi ko po na bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang kaisipan. At ikaw, Panginoon, laging maghahari sa kanilang mga buhay. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat.